Good morning guys, 10:30 AM tayo ngayon. So, ganito guys, real talk tayo ngayon. Kumbaga ano lang tayo ngayon. Chill lang tayo ngayon, tambay tayo ngayon. So, ito yung ating pwesto. So, ayan. Ito yung ating pwesto. Nakaupo lang ako dito yan guys. So, nakaupo lang tayo dito. Ayan, patambay-tambay lang. Ayan. So, relax lang muna kasi sa bukas ano ko pa pahinga off day. Tapos pero kung maisingit ko bukas, kung maaga kaming makauwi, diretso na agad ako sa aking trabaho. Ngayon kung hindi, pwede naman sa Friday ako magtrabaho. So, kumbaga, so andito ang ating tambayan. Ayan, ang kahoy, yung punong kahoy. Ayan, tapos yan yung mga tubo ng mga ano nila, bagong gagawing plano nila na tubig siguro yan or kuryente sa dito sa ano, papuntang beach kasi maraming ano dito, marami pa silang daming gagawin. So kasi umuunlad na yung Croatia talagang lalong umuunlad, maunlad na sila pero lalong umuunlad kasi maraming mga tourist dito magmula ng April hanggang October, maraming babakasyon kasi dagat So ito yung pinakamalapit na dagat sa between sa ano, Austria, Hungary and Slovenia and ayun, Italy. Sa Italy naman ang maraming magagandang mga ano doon, lalo mga beach. Kaya lang siyempre mas yung iba naman pumupunta din dito sa Croatia kasi kagaya namin pumupunta din kami sa Croatia para lang makaligo sa dagat. Kasi guys, siyempre pag dagat talaga is alam naman natin na takpan muna natin kasi yung ano na sasakyan, ayan. Kasi nga alam nyo guys, ay may dumarating, takpan natin. Kasi nga guys, sa totoo lang kumbaga parang patawag dito, natakpan ko kasi may dumarating na ano, mga tao na dumadaan na galing sila sa beach na naligo para hindi makita yung kanilang mukha. So ayun guys, alam mo pag dagat talaga marami talagang mga taga Austria, Germany, dito sa Hungary na talagang nag-aano sila sa ano, sa bato. So yun, sexy ng isa pero nakalipas na sila. Talagang nag-aano sila sa dagat, nagsiswimming, nagbababad sila sa tubig dagat kasi ano naman pa natin para bababad sila sa ayan, kasi makita yung mango. So para kumbaga mahilig talaga sila lumangoy. Kaya alam niyo guys, magmula baby pa lang talagang sinasanay na nila yung mga bata sa dagat or sa lake or sa ilog. So kaya natututo sila na bata pa lang, marunong na silang lumangoy. So siguro kasi napanood ko kahapon yung ano, yung tawag dito, yung video na ni pobreng vlogger ni Artsy Hilario, ni Sir Artsy Hilario. So ayan, alam nyo guys, kaya takpan muna natin saglit. Alam nyo guys, pag bata pa kasi tapos marunong, mahilig na sa tubig, mahilig na lumangoy, so mas lalong maganda dahil ay taas kaya natin. So kasi para sa akin kasi kapag bata pa tapos marunong lumangoy, nasasanay ka na, tapos mas kumbaga mas kampante ka sa tubig, na ano ka sa tubig ba, ano ba tawag dito, tingin siya na
At kampante siya sa tubig, tapos bata pa lang, tapos wala ka nang takot maglumangoy kasi nga ba tawag dito yung nasasanay na ano na lumangoy na walang takot, nawawala yung takot mo. Kasi ako guys, number 1 talaga. Grabe alam mo sa tubig kapag ako noon, siyempre hindi man tayo marunong lumangoy, ano? Hindi man tayo tinuruan maglumangoy ng husto. Pero alam mo nyo guys, grabe yung buti na lang tinuruan na ako nitong papa ng anak kong lumangoy ng tama. Kasi sabi nga niya, para kang aso lumangoy, sabi niya sa akin. Tapos buti na lang, nagtiyaga siyang turuan ako. Tapos hanggang sa, alam niyo guys, nung ginawa ko, siguro mga 4 na beses, mga ganyan, 4 na beses, 4, 5, 6, 7, sabi na lang mga ganun. Tapos, syempre, alam mo naman yung mga lalaki, tuturuan ka lang nila ng mga ilang beses. Tapos pag medyo marunong ka na, bahala ka na mag-improve sa sarili mo, mas lalong galingan mo. Pero ikaw na bahala maggumawa na paraan. Pwede kang magbayad, pwede mong bayaran ang yung nagtuturo sa iyo, or magbayad ka yung sa mga ano na yan, sa mga swimming course, pwede ka magbayad, or ikaw na lang mag-isa maglangoy-langoy para hanggang sa masanay ka ng masanay, hanggang sa magiging magaling kang lumangoy. Kasi mapapansin mo naman yun kapag marunong ka ng lumangoy, tapos mas gusto mong i-improve. Lalo na yung 'di ba yung mga wave na yan na malakas ang dagat, tapos malakas ang alon. So doon mo ma-practice yung sarili mo kung paano ka lumangoy na mayroon na yung sa malaking alon, yung sa malakas yung medyo bumabagyo siya. Hindi naman sobrang bagyo kasi hindi man natin kakayanin kapag sobrang bagyo. Pag sobrang lakas talaga yung alon. So, doon ako natuto guys, kasi noong tumira kami minsan sa malapit sa sa lake. Maliit na lake lang siya. Tas hindi, kumbaga hanggang hanggang 3 meters lang kalalim ang tubig. So, tapos siyempre meron namang dalampasigan na yung ka lang, pwede mong lakarin yung tubig na hanggang pwede kang maglakad-lakad lang na hindi ka malunod. So, nagsimula doon, tapos minsan din sa swimming pool kapag may budget, ayan. So, nagsiswimming kami, bayad. Tapos, minsan nahihiya pa ako kasi siyempre pag hindi ka marunong lumangoy, nahihiya ka pa sa katabi mo dahil lahat ng katabi mo marunong lumangoy. Tapos minsan dyan, tututok pa talaga siya sa iyo, di ba? No? Tututok pa talaga. So, yun ang kumbaga yun ang ayaw ko pag tinututukan ka talaga na lumangoy. So, okay lang yung tumingin lang kunti. Sa akin naman wala naman pagtitingnan mo. Pero yung iba talaga titigan talaga. Tutukan ka talaga ng dalawa nilang mata. So, yun yung nakakainis. Kasi siyempre hindi mo man ayaw, kahit sino naman kung tutukan ka, diba, ayaw mo yung ganun. Lalo na kung kumakain or nagsuswimming. So, minsan talagang tutukan ka nila, titingnan ka talaga. Tapos siyempre minsan na iilang ka rin ba. So, hindi ka makapag-concentrate. So, tapos ako naman, dapat, wala na talaga akong hiya-hiya sa mga tao kasi siyempre matagal ako sa McDonald's. Kaya lang may mga oras din naman na hindi mo maiwasan, di ba, na naiilang ka kapag may nakatitig sa'yo. So, yun. Para sa akin guys, real talk tayo. Mas maganda kung maaga pa lang, marunong na mag-swimming. Kasi yung marunong ka na talaga mag-swimming or nagpa-practice ka na habang bata pa. So, at least, natin kasi meron na naman sasakyan dumaan. So, ayun, para sa akin, kung bata pa, alam nyo guys, kung may oras lang talaga kayo na, kung pwede lang maisingit ninyo na turuan ng mga anak nyo mag-swimming ng maaga pa. Napakasarap tingnan na 6 years old pa lang ang anak mo, 5 to 6 years old pa lang or 4 years old marunong na lumangoy. Kasi, kumbaga komportable ka na kapag naligo kayo, hindi siya kasi marunong siyang lumangoy. Kasi nangyari din yan sa anak ko. Minsan naligo kami sa swimming pool naman.
Eh, siyempre noon ang anak ko siguro nasa 4 years old pa lang, hindi pa siya marunong lumangoy. 3 to 4 years old. Tapos, ay, ang laki ng payong nila guys. Oh. Yan. Yan, laki ng payong nila. Kasi yung 4 na tao. So, para sa akin kasi, pag marunong lumangoy ang bata, hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka nag-aalalas. Kumbaga, kung panatag ang loob mo na mag-picnic kayo, maglangoy-langoy sa dagat or dyan sa beach, sa tabing ilog or kung saang lawa man dyan. Kasi marunong sila lumangoy, so hindi sila agad-agad malulunod. So nung yung ni Sir Archie, yung kanyang art covering vlogger Sir Archie Hilario, pinanood ko, tapos meron doon na interview na yung yata sila 7, lahat sila nakaligtas kasi yung nagdadala ng boat kumbaga yun, mangingisda, so marunong na siya sa bagyo, marunong na siyang gumawa ng paraan kapag bagyo na talaga. So yun nga, siyempre tumaob yung bangka nila galing Boracay to Romblon, tapos siyempre tumaob, muntik lang malunod yung dalawang bata, isa 14 years old, tapos yung isa medyo na yata 20 plus. Tapos bumitaw na talaga siya sa sa kakahawak niya sa boat. Siyempre hinahampas sila ng alon. Tapos ilang oras na, 26 hours yata, na palutang-lutang sila dun sa tubig. Tapos yun nga, siyempre nagsabi na siya, sabi niya, auntie, sabi niya, hindi ko na talaga kaya, sabi niya ganun. Bibitaw na talaga ako kasi nga pagod na sila dahil nga sa kakahampas ng alon. Tapos itong auntie nila na payat din na babae, sabi niya, wag kang bibitaw, kahit anong mangyari, wag kayong bumitaw. Kasi may tutulong tayo, may tutulong dito, may dadaan, tutulungan tayo. At may dumaan nga, pero after 26 hours naman. Siyempre, ang 26 hours na yan, na doon ka lang, hawak ka lang ng hawak doon. Tapos gabi pa, tapos malamig pa. So, siyempre, hindi pa siya marunong lumangoy. At siguro dahil hindi rin sila naturuan na kapag may mga ganyang mangyari, so kailangan lakasan lang talaga ng loob, dasal at langoy lang ng langoy, at huwag tumigil sa dasal na may darating din na tutulong sa sayo, ganyan. So kasi alam nyo guys, minsan kasi kaya bumibitaw ang tao sa hina ng loob dahil kulang din sa paliwanag. Alam mo yun, para sa akin kasi kulang talaga sa yun, sa training. At saglit lang guys kasi may dumaan na sasakyan para hindi na makita yung kanilang plate number. So kulang talaga sa practice. So kailangan bata pa lang, kagaya ng sinasabi ko, na bata pa lang turuan talaga mag-swimming para hindi sila masyadong takot sa tubig. Tapos yung magiging malakas ang loob nila pag hinangin sila sa tubig, ganyan. So 26 hours silang nasa balik tayo doon sa tumaob na bangka ng mangingisda na galing sila sa Boracay to Romblon. So galing Boracay, okay daw, normal daw ang panahon. So kumbaga normal na araw lang na hindi mabagyo. Tapos biglang lampas nila sa Boracay is biglang bumagyo, sobrang lumakas ang hangin. So siyempre nung lumakas na yung hangin, palakas na ng palakas. So hanggang sa hinampas yung bangka nila yun. So yun guys, yung tumaob doon is nakasurvive sila dahil nga malakas din ang loob nila at ginabayan sila ng Diyos para sa atin na ginabayan talaga sila ng Diyos, kaya nakaligtas sila. At siyempre sa tulong din nila sa sarili nila at sa tulong ni tita, na sinasabi ng babae na si tita nga daw nila ang nagpalakas ng loob sa kanila, kasi nga siyempre dahil kung wala si tita nila, hindi sila nakaligtas. Kasi siya, bumitaw na talaga siya. Sabi niya doon sa tita niya, tita, bibitaw na ako, pagod na ako, hindi ko na talaga kaya. So talagang yun na yung last words niya, na nagpaalam pa talaga siya sa tita niya na, tita, hindi ko na kaya talaga, sabi niya ganun. Siyempre
hinahampas ka ng hinahampas ng alon 26 hours. May mga kasama sila, nandun sila, 7 sila, pero lahat sila kumakapit sila dun sa isang galon container na tinali ng mangingisda doon sa kawayan. Kaya sa kawayan na sa pambot na tumataob para lang makapitan nila, para hindi sila malunod. So siyempre nakataob na yung bangka so hindi na nila kayang ibaliktad pa. So kasi nga sa sobrang lakas ng alon. So yun, nung bumitaw na nga yung isang babae, tapos sabi niya, nung bumitaw siya, nasagip siya ng tita niya sa hawak na jacket, kasi may suot siyang jacket. So mabuti na lang kung nahagip siya ng tita niya, so nakaligtas siya at buhay siya ngayon. So sobra siyang nagpapasalamat. Pero yung trauma, yung takot, hindi talaga agad-agad mawawala. Matagal pa yun, guys. Hindi talaga yun agad-agad mawawala yung trauma kapag sa tubig ka ng 26 hours. Imagine mo, mahigit sa isang araw halos, di ba? So yun, guys, mag-part 2 tayo. So part 2 natin siya. Thank you guys so much. Mamaya mag-part 2 ulit tayo kasi mahaba na yung ating video.